At yun nga na mga kabayan, no? Pag-usapan nga po natin, ito pong panibago pong banat po ni Representative Kiko Barsaga ng Cavite 4th District, mga kabayan. Ayon nga po dito kay Sir Kiko, kay Kong Kiko Barsaga, Congressman Barsaga na lang kasi pangit ng Kiko eh. May naalala ako sa Kiko eh. Kasi yung isang Kiko, mga kabayan, nag-iiyak po, di ba? Nag-iiyak kasi nga nadamay daw yung asawa niya, kaya siya pinapahiya daw, pinatawanan kahit hindi naman. So huwag natin gamitin yung Kiko, Congressman Barsaga na lang, mga kabayan. Eto pa, mga kabayan, bumanat na naman po si Congressman Barsaga. Kaugnay nga po dito sa mga kasama niya dyan sa Kamara, mga kabayan. Ayon nga po dito kay Congressman Barsaga, maraming kongresista ang tumatakas palabas ng bansa dahil sa takot sa mga darating na protesta. Natatakot na sila, mga kabayan. Legit po yan, mga kabayan. Unahin na po natin si Saldico na hanggang sa ngayon nasa Amerika pa rin po. Keso sabi niya nagpapagaling daw siya at may sakit daw po siya, nasa kanya na po yun. Pero napakatindi po dahil pinagtatakpan po ni Ridon. Pinagtatakpan po ni Ridon ang kanyang amo na si Saldico at ayaw niya pong ipatawag sa Kongreso. Ilang beses pong binanggit yung pangalan ni Saldico diyan sa Kongreso. Pero hindi niya po talaga, ayaw niya po talaga ipatawag, mga kabayan. Pero, mga kabayan, pilit niya pong ipinapadawit yung pangalan naman ng mga Duterte doon sa kanyang hearing. Lumamantakin mo, Saldico ang lumalabas, Duterte ang ipinipilit mo. O di ka naman isa't kalahating ingot, sir, Mr. Ridon. Sa mo ba pinulot yung kukoting meron ka na maliit na lang siguro? Diba? Ang lumalabas doon sa investigasyon, Saldico eh. Ayon sa mga witness. Sinipilit mo, Duterte. Engot ka ba, sir? Napakatindi ng kukuting meron ka, sir. Ewan ko ba. At speaking of Ridon, mga kabayan, ngayon po ay may balita na si Mayor Magalong po, ay kasama na doon po sa independent commission na mag-iimbestiga po sa flood control. Mantakin mo, mga kabayan, ito pong si Ridon, agad-agad pong nagpa-press con nung malaman po niya na ito nga pong si Mayor Magalong kasama doon sa investigative commission. So ito, panoorin po natin yung kanyang press con, mga kabayan. Katulad po na binabanggit natin kahapon, syempre wini-welcome po natin yung pong pagkakapili ni former DPWH Secretary Babe Singson, no? At ni SGB Chair, former SGB Chair Rosana Fajardo bilang miyembro po ng ICI. Mga kabayan, wini-welcome daw po niya yung pagkakapili dun sa dating DPWH Secretary at kay isang kasama pa po na mag-iimbestiga sa flood control. Pero pagdating po kay Mayor Magalong, ito po yung sinabi niya. Siyempre, si Secretary Babes, marami po siyang mga in-institute na mga reforma sa atin pong DPWH na dapat pong magpatuloy, no, kahit hindi na ho siya yung pong nagpapatakbo po nito. No, pero binanggit din po natin, tama po kayo, na dapat pong na ginagalang po natin yung pong pagpili kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI. Pero kabayan noong sa una, wini-welcome. Noong kay Mayor Magalong, mga kabayan, iginagalang na mo. Pero hindi welcome. Kasi si Pangulong Bongbong po yung pumili. Pansin niyo po yung pagkabayas ng hunghang na to. Diba? Nung London po, nung binanggit po niya yung dalawa, wini-welcome po natin. Pero pagdating kay Mayor Magalong, wala na po yung welcome. Ginagalang na lang po.
Di ba? Mantakin mo. Ano bang kinakatakot mo, sir, kay Mayor Magalong? Ba't takot na takot ka? Kasi masasama yung amo mong si Saldico. Sir? O ito, tuloy po natin, mga kabayan. Kaya Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI. Pero mahalaga lang pong inote ng ICI Commission, ito pong mga public statements ni Mayor Benji Magalong sa mga partikular na mga proyekto, partikular na mga personalidad in the past, no? Para ma-determine nila kung dapat ba siyang mag-inhibit sa ilang mga partikular na mga kaso na pinag-usapan. Kasi diba? Ang gusto mo niya, mystery doon, mga kabayan, ha? Kailangan daw po mag-inhibit ni Mayor Magalong bilang miyembro ng ICI. Ibig sabihin, ayaw niya pong pasalihin si Mayor Magalong, mga kabayan. Dahil nga daw po may mga binabanggit si Mayor Magalong ng mga public statement. Sir, kayo nga ikaw nga di ba? Yung witness na nga, sinasabi ng witness, ganito sasabihin mo, hindi ka naniniwala. Di lumalabas yung pagkabayas mo. Di ba? Tapos gusto mo maniwala sa inyo? Nagsasalita po yung witness nyo dyan sa Senate hearing. Sasabihin mo, nagsisinungaling. Ikaw nga, namimili ka ng paniniwalaan mo Pag si Bryce Hernandez nagsalita, tuwa ka. Sasabihin mo, totoo, pinroteksyonan nyo pa. Pero pag mga diskaya, hindi na. Kasi hindi nadali kayo. Ikaw nga itong bias Dapat ikaw yung mag-inhibit. Itigil mo na, sir, yung hearing mo, walang kwenta. Diba? Bakit? Napaka-bias mong hunghang ka Tapos si Mayor Magalong titirahin mo, palibasa, alam mong madadali ang amo mo. Bakit tuloy po natin ang kahunghangan nito ni Ridon? Babalikan mo natin, marami yung mga sinabi si Mayor Magalong na una, laban sa House Infrastructure Committee. Ang sabi niya una, ito po ay, yung ayokong magitin, yung anti-moro pejorative, na parang lokohan lang. Pangalawa, sabi niya, nagmamaang-maangan po yung mga miyembro ng komite. Tapos pangatlo, ang sabi niya ho ay mga kriminal, yung mga miyembro po ng komite po na ito. Totoo naman, sir. Legit naman po. Mga kriminal naman po talaga. Ano kinasasama ng loob mo? Diba? Moro-moro lang naman po talaga ang ginagawa mo. Pero hindi po yun anti-moro, ha? Ang ibig sabihin po ng moro-moro, kalokohan. Kalokohan yung ginagawa mong hearing. Pero hindi ibig po sabihin nun, moro. Nakarinig mo lang yung moro Sasabihin mo, anti-moro na. Diba? Sir, magkaiba po yung meaning nung halo-halo sa halo. Diba? Napakagunggong talaga sabihin mo, anti-moro. Porque sinabing moro-moro lang. Magkaiba po ng meaning yun. Sir, yung moro, iba po sa meaning ng moro-moro. Tulad ng halo sa halo-halo, engot. Paano naging congressman tong engot na to? Diba? Napakagunggong Moro lang. Sasabihin mo, porkit sinabing moro-moro, anti-moro na. Napaka-engot mo, sir. Sila siguro nagsabog ng kabubuhan, tinanggap mo lahat. Nasa labas ka natutulog. Salong-salong mo, sir Takin mo moro, anti-moro daw. Moro-moro. Bobo talaga Tapos nagagalit kasi sinabihan kayo mga kriminal. Bakit? Hindi ba? Diba? Yung amo mo nga Yung padrino mo nasa Amerika, hindi mo ipatawag Bumaba sa Maynila, ang inato mo. Ang layo Davao ang gusto mong imbestigahan Diba? Saan ka nakakita ng ganitong kahunghang? Bugok Tuloy pa ba natin? Tuloy pa ba natin itong presko na? Tuloy na nga natin. So, kumbaga, kailangan lang mo i-sift through nito pong tatlo. Anyway, special advisor lang naman po si Mayor Magalong. Pero, kailangan lang mo i-sift through yung kanya pong previous public statements para ma-ensure ho na wala hong prejudicial statements na ginawa po si Mayor Magalong in the course of the inquiry. Ikaw nga di ba, uulitin ko mga kabayan, ikaw nga,
Di ba? Ikaw pa, tapos ikaw pa yung head ng TRICOM, sir. Witness na nagsasabi. Saldico, Romualdez. Ayaw mong ipatawag kang gunggong nga. Ang pinipilit mo, Duterte. Di ba? Tapos ngayon, babalikan mo si Mayor Magalong na may prejudicial, di ba? May bias na. Ikaw nga itong ubod ng bias eh. Di ba mga kabayan? O, mga kabayan, kayo na po ang humusga sa taong ito ah. Kayo na po ang humusga. Ano po sa tingin nyo? Ay, ito po bang nilalang na to? Mapagkakatiwalaan? O mas mapagkakatiwalaan si Mayor Magalong? I-comment nyo nga po yan mga kabayan ha. Kung nakaabot na po kayo dito sa puntong ito ha. I-comment nyo nga po. Kanino kayo mas may tiwala? Dito kay Ridon? O kay Mayor Magalong? I-comment nyo po yan sa baba. At hanggang dyan na lang po mga kabayan. At magkita-kita pa po tayo sa iba pa nating mga video. Paalam po.